Hello mga kaulam at kumain nga kami sa Zamzam, ang aking pinaka-favorite na kainan dito sa Dubai. Yes, yan ang pinaka-favorite ko talaga dahil ang sarap ng kanilang mandi, yung kanilang chicken mandi at saka yung kanilang kingfish mandi. Yan ang pinaka-paborito na kinakain ko diyan. Ikinain nga naman namin ang aking pinsan na ang Ate Mabi dahil yan ay visitor dito sa Dubai at pauwi na rin siya ng Pilipinas sa this week. Kaya inilabas na rin namin ang aking pamangkin. Sabi ko, paminsan-minsan lang naman kami magkita. Sa Pilipinas, hindi kami nagkikita pag ako'y nauwi. Ay dito naman sa Dubai, siya na may lagi napunta dito dahil pinapasyalan niya ang kanyang mga pamangkin. Ang kanya nga palang ina at saka ang inay ay magkapatid. Kaya kami ay magpinsang buo. Sabi ko, kumain dito dahil bihira naman, hindi naman siya makakatikim ng ganyan sa Pilipinas. At doon naman sa lugar namin ay wala ding nagluluto ng ganyan. So, ang in-order ko ay kingfish mandi. Tapos, ang in-order ko para sa kanya ay chicken mandi. Dahil, syempre, lagi din naman siya nakakatikim ng isda sa Pilipinas. Para naman kako matikman niya kung ano yung kalasahan ng chicken mandi na pinagmamalaki ko. Ang sarap baga sa pakiramdam yung makasama mo ang mga pinsan na sobrang tagal mo nang hindi nakikita. Siguro kami ng Ate Mabi, mahigit ng 10 taon kami hindi nakikita niyan. O mga 10 taon ganyan. Dahil ang bahay nila ay malayo sa amin. Sila yung malapit sa bayan, kami naman nasa pinakabukid talaga, tabing dagat. Hindi ko rin naman siya napupuntahan pag ako nauwi sa sobrang busy parati. Kung buhay pa ang kanyang ina, tuwing uuwi kami na napasyal kami doon dahil pinapasyalan namin ang Kakambisinta, kanyang ina. Nung nawala na ang Kakambisinta, medyo hindi na ako nakakapasyal doon. Tsaka lagi din namang wala ang Ate Mabi doon sa bahay nila. Ate, nung mga bata-bata pa kami, siya ay malimit pumunta sa lugar namin. Dahil nga kami ay tabing dagat, nadayo sila ng naliligo sila. Tapos, laging pinapupunta ng inay ang kanyang ina para makatikim ng sariwang isda. Yung mga ganyan. Nung medyo tumanda na talaga yung kanyang ina, dahil malaki ang age gap ng kanyang ina kaysa sa inay, ay mabihira na silang pumunta sa amin. Kakatuwa lamang dahil ang kanyang mga pinalaki na pamangkin ay nandito lahat sa Dubai. At pag gusto siyang papuntahin para magbakasyon, pinapupunta talaga siya para magbakasyon dito. Dahil nga nag-iisa na siya doon sa Pilipinas sa bahay nakatira. Sabi ko, hanggat kaya niya na i-enjoy ang buhay, i-enjoy lang niya. Wala naman na siyang obligasyon papalakihin mga bata o mga babies. Kaya mag-enjoy na lang kako hanggat kaya pang mag-enjoy. Hanggat kaya pa ng katawan magbiyahe, go lang ng go. Magaganda ang trabaho ng kanya mga pamangkin dito, kaya parati siya napapagbakasyon dito sa Dubai. Magkano lang naman ang mga pagkain dito, napakamura kagaya niyan. Kumain kami, napakamura lang ang pagkain namin diyan. Kaya dito sa Dubai mga kaulam, kung makakapagbakasyon dito kayo, magsasawa talaga kayo sa masasarap na pagkain dahil napakamura dito lalo na ng seafoods. Saka ang mga gulay mura din. Kaya dito sa Dubai mga kaulam, pag nagtatabaan ang mga tao dahil mga mura nga dito ang mga pagkain. Di kagaya sa atin sa Pilipinas, Diyos ko, puro din nasa atin ang pataniman ng gulay, sobra pang kamahal. Samantalang dito sa Dubai, more on inaangkat lang yan sa iba't ibang bansa, sa mga kalapit bansa, pero ang mura. Sa atin naman nakakapagtanim ka na, nandoon ang farm, pagkamahal pa rin. Ang dagat nandoon na para hulihan ng isda, pagkamahal pa rin. Ay dito, Diyos ko po, ang mura-mura, makakakuha ka dito ng 1 kilong tulingan, 75 pesos, sariwang-sariwa na yun, bagong huli. Makakakuha ka dito ng 1 kilong lapu-lapu ng 75 pesos, 150 pesos 1 kilo na sariwang-sariwa na yun. Ay sa atin, ang lapu-lapu 400, 350, may 500 pa nga, ganun. Lalong-lalo na ng manok, sobrang mura dito ng manok, mga kaulam. Kaya pag kayo may mga kamag-anak na galing sa Middle East at uuwi ng pagbabakasyon, huwag nyo nang hahainan ng manok. At dito ay sawang-sawa kami sa manok talaga, yung umay na umay talaga sa manok dito. Kamura ng manok dito mga kaulam. Pag ikaw ay may 100 pesos halimbawa, Diyos ko, 3 araw ng ulam na manok yon. Dito ang mura talaga. Medyo mahal lang dito yung mga roots kagaya ng kamote, kagaya ng ube, yan mahal. Ang ube dito parang nasa 250 pesos ang kilo. Ang kamote naman nasa 110, ganyan, pesos ang kilo. Kino-convert ko ng unti-unti. Ganyan, yan ang mahal dito na Tsaka ang saging na saba, syempre dahil galing sa Pilipinas ang saba, 150 pesos ang kilo dito ng saba. Kaya yun mga ganyan lamang ang mahal dito. Pero carry na din. Ko pag season dito ng hipon, yung malalaking hipon, makukuha mo lamang ng 300.
ang kilo, yung medyo malilit ng kaunti, makukuha mo ng 200 ang kilo o 250, ganyan. Sa atin, inaabot ng 500 ang kilo ng mga hipon na yung binibili ko dito. Sa atin, 500 ang kilo ng gayon, nakakasuya.